Ano nga ba ang posibilidad na makuha ng Barangay Ginebra itong si Brandon Ganuelas Roser mula dito sa TNT Tropang Giga? Alam natin na itong si Brandon Ganuelas Roser ay mayroong ACL injury. Pero nakita naman natin na kaya nang mag-recover ng mga players ngayon sa ganyang klaseng injury. At mukhang itong si Brandon Ganuelas Roser ay hindi fit. Dito sa sistema ni Coach Joe Reyes, bumaba nga yung laro nito nung siya ay lumipat dito kumpara nung siya ay nandun pa sa NLEX Road Warriors. Kaya maraming naniniwala na babagay itong si Brandon Roser dito sa Barangay Ginebra. At kung sakasakali na ito ay lumipat sa Ginebra, ma-resolve na yung kanilang problema pagdating dito sa front court. Dahil alam naman natin na yung Ginebra medyo nag-i-struggle dyan. Kahit na nanalo sila kontra dito sa San Miguel, medyo nasagad si Japet Aguilar dahil limitadong minuto lamang to si Isaac Go dahil nga nag-i-struggle siya. Kung sakali na meron silang isang Brandon Ganuelas Roser, iyan ang pwedeng magamit ng Barangay Ginebra na kahalili nito si Japet Aguilar dahil yung kargada nitong si Roser para si Christian Stan Hardinger. Kaya ngayon mukhang yan ang tinitignan ng Barangay Ginebra kung makukuha nila mula dito sa TNT Tropang Giga. Pwedeng ibigay ng Barangay Ginebra itong si Ben Adamos dahil hindi naman mukhang masyadong nagagamit o di kaya naman itong si Raymond Aguilar at isang first round draft pick ang ibigay nila. Pwede rin na isama nila sa trade itong Terra Firma Jeep for example at ibigay nila itong si Kmar Carino ng Terra Firma para dito sa TNT at makukuha nila si Brandon Roser. Ibig sabihin maraming posibilidad para makuha ng Barangay Ginebra itong si Brandon Roser at ma-resolve na yung problema nila dito sa kanilang front court. So abangan natin ang magiging aksyon ng management pagdating dito. Ang San Miguel Beer ngayon at ang Converge Fiber Xers ang nangungunang kandidato para makuha ang soon to be unrestricted free agent na si Troy Rosario. Itong si Troy Rosario ay mag-i-expire ang kontrata sa Blackwater Bossing pagkatapos nitong Governor's Cup. At maraming naniniwala na hindi magre-resign o hindi pipirma ng kontrata itong si Rosario dito sa Blackwater. Lilipat na to ng koponan. Ang tanong na lamang ay kung saan. Base dito sa mga reports, ang nangunguna daw ang mga frontrunner sa pagkuha kay Rosario ay ang Converge Fiber Xers at itong San Miguel. Dahil sa ngayon pareho daw maganda ang ino-offer ng dalawang kumpanya at dalawang ball club para makuha ang serbisyo ni Rosario. Si Rosario ay 32 years old at nakita natin ang ganda ng nilalaro niya dito sa koponan ng Blackwater. Kahit struggling yung koponan ni Coach Jeff, ay si Rosario maganda pinapakita at pinapatunayan sa mga PBA teams na isa pa rin siya sa magiging asset. Kaya abangan natin kung sino doon sa dalawa. Sa panig ng San Miguel talagang kinakailangan nila si Troy Rosario dahil naghahanap ngayon ng San Miguel ng isa pang legitimate big man na magagamit. Tignan ninyo yung nangyari kontra dito sa Barangay Ginebra kay Justin Brownlee. Napilitan na naman ng San Miguel na gamitin si Don Troliano bilang power forward. At as usual na nangyari, palaging outmatch ito si Troliano dahil hindi naman power forward si Troliano. Small forward ang position niya. Siyempre, pag mas malaki yung nakakaharap niya, mas nakaka-score yun. Kaya yan ang abangan natin ngayon ditong gagawin ng San Miguel kung makuha nila si Don Troliano. O itong si Troy Rosario rather. Kung makuha ng San Miguel itong si Troy Rosario, baka hindi na umalis itong si William Navarro dyan sa Northport Batangier. Pero kung sakasakali na si Rosario ay sa Converge mapunta o kaya ay mag-abroad, malamang tuloy na yung trade ng San Miguel para makuha itong si William Navarro mula dito sa Northport. Posible nga kaya na itong si Gio Halalo na hindi rin magtagal dito sa Northport Batangier. Sa ngayon pa lamang yan ang usap-usapan at marami ang naniniwala na kung itong si Gio Halado na maging maganda raw ang performance dito sa Batangier, ay malamang na ma-trade din ulit sa isang SMC team. Posibleng sa Ginebra o di kaya naman ay dito sa San Miguel. Ito kasing si Gio Halalo na ay para daw si Arvin Tolentino. Kung inyong maaalala, noong unang na-draft itong si Tolentino ng Barangay Ginebra, nabangko siya doon at hindi masyadong nakapagpakitang gilas. Pero nung na-trade dito sa Northport, lumabas yung talagang laro niya. At kinukonsidera na ngayon na isa sa pinakamagaling na player dito sa PBA. At marami nagsasabi na ngayon ito si Gio Halalon kapag gumanda raw ang performance dito sa Northport Batangier ay ibabalik yan sa SMC team. Hindi pa natin natitiyak kung ito yung mangyayari talaga pero ang lahat
ay nakasalalay sa magiging laro nito si Gio Halalon. Kung maging performance niya sa Northport, asahan natin na hindi yan magtatagal dyan at eventually ite-trade din. Medyo sayang kung mawawala itong si Gio dito sa Northport dahil okay naman yung backcourt nila. Pero alam naman natin na ganyan talaga yung estilo ng Northport na tinetrade yung mga top players nila dito sa SMC. Kaya abangan na lang natin ang magiging resulta nito kapag na itong si Gio Halalon ay eventually bumalik na either dito sa Magnolia or dito sa San Miguel o Ginebra. Sa pagbalik niya sa Magnolia siguro medyo malabo na dahil maganda na yung rotation nila doon. Pero posible na dito sa San Miguel o di kaya naman sa Barangay Ginebra mapunta itong si Gio Halalon. Kaya sa ngayon hindi rin natin may ialis yung posibilidad na baka may independent team na magka-interest dito lalo na kung ang kanyang magiging playmaking at scoring dito sa Northport Batang Pier ay maging maganda. Itong si Dave Ildefonso ay hindi pa rin nakakapirma ng kontrata ngayon at marami ang naniniwala na baka ito ay hindi talaga maglaro dito sa Northport Batang Pier. Base dito kasi nga sa mga naging statements ng kanyang ama na si Danny Ildefonso. At tandaan natin si Danny Ildefonso ngayon ay nasa Converge Fiber Xers na dahil dito lumalabas yung mga balita na baka itong si Ildefonso ay i-trade na ng Northport Batang Pier dito sa Converge Fiber Xers. Ang mangyayari dito, sign and trade. Pipirma ng kontrata si Dave Ildefonso dito sa Northport pero iti-trade siya kaagad dito sa Converge Fiber Xers. Ang tanong na lamang ay kung sinong ipapalit. Marami na mga available na players dito sa Converge. Pwede for example ito si Aljun Melesio ang i-trade nila para dito kay Ildefonso. So sa tingin ko ganyan ang mangyayari dahil kung ganyan na magsalita si Danny Ildefonso, siguradong hindi yan nagustuhan ng Northport Batang Pier at hindi yan makatutulong dito sa magiging negosasyon nila doon sa batang Dave Ildefonso. Alam naman natin kung ano talaga ang sitwasyon dito sa PBA at kung ano ang Northport, kung anong relasyon yan dito sa SMC. Alam lang lahat ng fans yan, PBA lang naman ang nagde-deny. So sa ngayon, ito ang kailangan nating abangan kung itutuloy pa ba itong Northport Batang Pier yung pagkuha dito kay Dave Ildefonso. Kung sakasakali na magdesisyon ang Northport na i-trade yan, siguradong i-welcome naman yan ditong Converge Fiber Xers dahil alam natin ang potential ni Dave nung naglalaro pa yan dito sa Ateneo at syempre hindi yan kukunin sa abroad kung hindi naman yan mahusay na manlalaro. Sa panig ng Batang Pier, sayang kung mawala si Ildefonso pero kung mahusay naman yung makukuha nilang kapalit mula dito sa Batang Pier, okay na rin siguro. At kung yan ay mangyayari, lalong lalakas itong Converge Fiber Xers. Tandaan natin, hindi lang si Converge of course, may mga iba pang teams katulad ng TNT na posibleng puntahan ni Dave Ildefonso. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Michael D., Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay 30 Adin at Junjun, Andrea, Alexis at Mitch Bagares, kay 30 Dindin at Alfonso Balaba, kay Renzo Martinez, John Mike Winky, kay Jervin Chris, Lolito Kakayon, Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Juan Solege, si Alicia Garcia, si Michael D., Dexter Domer, at ang iba pa nating taga-subaybay.